Gayunpaman, lumipat na tayo sa slam dunk contest kung saan pinatibay ni Steph Castle ang rim sa kanyang unang dunk. Nakita ko na yun dati. Gusto ko ito. Gusto ko kung paano mo yun. Sunod ay ang batang Lithuania na si Matas Buzelis at hindi ko na kayo pahihirapan sa 20 segundo ng mga nabigong pagtatangka. Kaya't lumipat na tayo kay Andre Jackson Jr. na akala ko ay gagawa ng espesyal na bagay dahil sa kanyang kakayahang tumalon, pero hindi, pumalpak din siya. At pagkatapos ay dumating si Mac McClung para iligtas ang araw. Ipinarada ang kotse sa ilalim ng rim. Ako ang unang umuli. Multo, hindi ako narito para manghuli ng ball pagbalik sa pagkain. Yan ba ang gusto mo? Gusto mong makagawa ng dunk? Tingnan mo ang kanyang dreadlocks na umaabot sa rim. Ito ay sapat na upang malampasan sina Matas at Andre. Nguyu yung tunay na showman ay handa nang tapusin ang unang round ng may estilo. Pare, halika na, pasensya. Nakuha niya ang bola. Tingnan mo ang pasensya. Ngayon ay oras na para umigot. Ngayon nakikita mo na ang sinasabi ko, makukuha mo ang katotohanan. Pasensya sa hangin. Lumiko, ipinapakita mo ang hang tower. Tingnan mo kung ano ang kanyang ginagawa sa una. Pakinggan mo si Vince Carter na nagsasalita tungkol sa pasensya habang nasa ere. Ang taong to ay sumasalungat sa mga batas ng grabidad. At isa pang 50. Nagiging isang panig na bagay ito ng mabilis. Ang nakatagong kontrobersya ng All-Star Saturday. McClung nakagawa ng history. First ever three-peat sa NBA Slam Dunk CP3 at Wemby na disqualified. Tyler Herro, nagulat. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. May mga proofs. Daming proofs. Katatapos nating masaksihan ang slam dunking GOAT, bayani sa 3-point shootout at pagbubukas sa skills challenge, ang mga tagahanga ay nagbubu. Alamin ang All-Star Saturday, ginagawa ang kanyang record-breaking na ika-6 na paglabas sa skills challenge, ngunit sa kabila ng kawalan kanong nakarang tagumpay. Handa na si Chris Paul na itaboy ang mga multo ng nakaraan kasama si Wemby. Nagsimula sila ng galit na galit. Hindi siya nag-aalala sa drive na ito. Para lang sila sa oras. Tingnan mo ito. Ano ang ginagawa niya? Basta na lang niya itinatapon ang mga bola nang hindi man lang tumitingin sa rim. At agad na nalaman ni Kevin Harlan kung sino ang nasa likod nito. Tungkol dito, may mga pakasban ni Chris Paul. Ginagawa nito. My goodness. Ngayon, iniisip ko kung lahat ay gagayahin ito. Pagsubok ay hindi pa tapos. Oo, ang mga patakaran ay itinutulak sa pinakadulo. Tama, inimpluwensyahan nila ang mga patakaran. At tingnan mo ang oras. Tungkol ito sa balanse ng alak, maraming alak, ikaw. Pinindot ni Mitchell ang dislike button at nagsimulang magbu ang mga tao kay CP3 at Wemby sa kanilang pagtatangkang mandaya. Tingnan mo sila, lahat ngiti, inisip na nahak nila ang sistema nang malaman nilang disqualified sila. Nangyari ang kanilang diskwalifikasyon. Wala silang ginawang makatotohanang pagtatangka sa alinman sa mga tira, kaya sila na-diskwalipika at ganun lang. Ang huling pagkakataon ni Paul na makuha ang titulo ng Skills Challenge ay nawala na. Ang mga payat na rookies ang susunod at ang kailangan mo lang malaman tungkol sa kanilang pagtakbo ay nagmintis si Risa Shen ng isang point-blank layup. Libreng throw line. Diyos! Halika na, bro. Baka may pink slip yun. Ikaw ay 6'9". Sa nangalan ng Diyos, i-dunk mo ang bola na yan. Yung kuponan ng Cavs kasama sina Mobley at Mitchell at ang Warriors na kinakatawan nina Moody at Green, nakatutok, tinapos nila ang kurso bilang 1-tar papunta sa final round. Pero sa ngayon, hindi ako sumasagot, nakikipag-usap ako sa lahat. Tiyak, sinabi lang niya. Sa kanila na sila ay na-disqualifika. Okay, Ellie, susulong na ako. Ali, ikaw na ang bahala. Hindi natin kaya. Hindi natin gagawin yan. Hindi natin gagawin yan. May malaking debate na nagaganap dito ngayon. Sinubukan ni Chris umapela sa korte, lumala ang sitwasyon, ipinakita ng opisyal ang libro ng patakaran. Pati ang lalaki ay pinalabas si Ali LaForce mula doon na sinusubukang makakuha ng pahayag mula sa mga nasasakdal. Nakakatawa ito, sa finals, 3 sunod-sunod na pasa ang hindi na ipasok ni Draymond, nawalan ng mahalagang oras at ibinigay ang panalo sa Cavs. Knockout ang bola mula sa rack. Cavaliers. Tingnan mo kung ano ang nakuha nila at nakuha nila ang PR. Tapos na dahil papunta siya sa kanyang money rack kung saan makakakuha siya ng maraming puntos.
Anong pagtatapos dito? Cut first. More threes mula sa posibleng 40 puntos ay masama, walang paligoy-ligoy. Sa sunod ay si Darius Garland. Wait, pause ay... Naglalaan din siya ng oras. Siya ay may oras pa siya para huminto sa tindahan. Isa pa nakuha na. Si DG, na may 10 higit pa kay Johnson, nagtapos malakas. Si Cade Cunningham, ang pinakamasamang 3PT shooter sa grupo na may 35% mula sa season. Siyempre, sumablay sa 8 sa kanyang unang 10 tira. And sa sinabi ito ni Reggie, Parang, okay, bilang isang 3-point shooter, itinuturo nila ang mga posisyon na direkta para sa piso. kahit na nakakuha siya ng 2 higit pa kaysa sa 41% shooter na si Johnson. Nakikita mo kung gaano kaaliw si Dame tungkol dito. Si Norman Powell, isang tao na sabi ka kung makita mag-perform, nagsimula ng meh. Dito kay Norman Powell, malayo ang mararating nito. Marahil ang pinakamahusay na in-game shooter doon, mas matagal bago siya uminit dahil nagtapos siya sa pinakamababang score na 14 din. Si Tyler Hero ang susunod and halos mabasag niya ang backboard sa unang starry ball. Iba-iba ang mga upuan, parang mga fingerprint. Lahat ay may kanya-kanyang iba. At may isang tao na nagpapaputok ng kanilang braso at hindi tumatalon. Si Buddy ay nakapag-ugnay ng paeng sunod-sunod kasama ang pangalawang long-range shot at nagtapos na may solidong 19 puntos. Ang aking tao, si Jalen, ay nasa linya at nagsimula siya sa apoy. Anong simula dito? Pangalawang beses sa 3-point contest para kay Jalen Brunson. Mabilis na lumamig si Buddy, tinapos ang kanyang takbo na may 18. Kulkay na dapat magdasal ang susunod na lalaki ay makakuha ng mas mababa kaysa sa kanya para pumasok sa finals. Gayunpaman, si Buddy Hield ay isang sertipikadong sniper. Ito si Wilson. Nasa 19 na siya. Gawin mo ito sa kanya. Oh, handa na kaming sakupin ang lugar. Narito na kami ngayon. Ang splash body ay walang malay, tinamaan ang parehong starry balls pati na rin ang buong rack. Papunta siya sa 31 puntos, katumbas ng kanyang malamat, nakakampi na si Steph Curry para sa pinakamarami sa 3-point contest. Ngunit may isa pang taga-baril na natitira at iyon ay ang 2 beses na nagtatanggol na kampyon, si Dame Dalla. 4 sa 5 nito, may isa na isa sa 2. Thumbs up sword, walang 3P. Nagkulang si Lillard na may 18 puntos, iniwan sina Buddy, DG at Hero na maglaban para sa titulo. Unang beses ni Tyler sa finals at nagapoy siya sa gitna. Iniwan ang ilaw at nagpapaputok sa tundan, umiikot ang bola sa kanan nito. Well, ibig kong sabihin, lahat ng pinag-usapan natin tungkol sa mga follow-throughs at mga tira na parang ang mga fingerprint ay magkakaiba. Ang bawat isa ay may pagkakaiba. Ganyan siya ginagamit. 24 puntos ay matibay, pero sapat na ba ito laban sa dalawang sharpshooters? So, narito na tayo. Perfecto yun. Sapa, nagsarang numero. Hindi ito makakaya. Hindi. Nagsimula si Garland, kinailangan ang 5 money balls para malampasan si Hero, pero 2 lang nagawa nagtapos ang kompetisyon na may 19 puntos. Kaya narito na ang pinakamainit na tao sa sahig. Hanggang mo kung paano siya nagsimula sa round 1. Walang lang mali. Tandaan mo na mayroon siyang 31 sa round 1. Yun ay 6-7 sunod-sunod na mintis doon. Wow! Ang kaibigan ay nagtatapon ng mga bricks sa simula pero kahit papaano umabot sa 15 at ngayon kailangan niya ang lahat sa huling rack. Makukuha ko silang lahat. May warrant. Kailangan ng lahat na gumawa ng kahit anong pagkakamali na ipinapakita. Wala ka ulit. Wow! Si Tyler Hero ay numero 1. Kaibigan, ang ikampat na tumama sa bakal at iyon lang ang kailangan ni Hero para makaligtas at lumabas bilang hindi inaasahang panalo sa dulo. Tingnan mo ang reaksyon ni Steph. Talagang gusto niyang manalo ang kaibigan niya. Gayunpaman, lumipat na tayo sa slam dunk contest kung saan pinatibay ni Steph Castle ang rim sa kanyang unang dunk. Nakita ko na yun dati. Gusto ko ito. Gusto ko kung paano mo yun
Sunod ay ang batang Lithuanian na si Matas Buzelis at hindi ko na kayo pahihirapan sa 90 segundo ng mga nabigong pagtatangka. Kaya't lumipat na tayo kay Andre Jackson Jr. na akala ko ay gagawa ng espesyal na bagay dahil sa kanyang kakayahang tumalon pero hindi, pumalpak din siya. At pagkatapos ay dumating si Mac McClung para iligtas ang araw. Ipinarada ang kotse sa ilalim ng rim. Ako ang unang humuli. Ako na isang multo. Hindi ako narito para manghuli ng multo. Anong meron? Ang pangalan ko ay... Yan, nandito. Wow, sabi niya nandito ako. Oh. Huwag mo akong biruin. At tingnan mo, ang ginagawa nito ay nagbibigay ng presyon sa mga lalaking ito na hindi nakagawa ng dunk at kailangang bumawi. Ngayon, kailangan mong hukayin ang malalim sa bag. Hindi, higit pa yun sa presyon, Vince. Yan ay totoo. Paglipad. Si Mac McClung ay may instant classic agad-agad, lumilipad sa ibabaw ng buong kotse. Ito ay 10 beses mas maganda kaysa car dunk ni Blake Griffin, perfectong 50. Nagulat sina Buzelis at Jackson, hindi nagbigay ng inaasahan at si Matas ay natapos ito sa unang subok. Samantalang si Jackson ay kinailangan ng 1 minuto bago makumpleto ang one-handed windmill. Si Castle naman ay nagpatuloy sa kanyang solidong pagpapakita. Ito! Tingnan mo, gusto ko dito. Nahuli niya ito at hindi nagmadali pero ito ay maayos. Pagbalik sa pagkain. Yan ba ang gusto mo? Gusto mong makagawa ng dunk? Tingnan mo ang kanyang dreadlocks na umaabot sa rim. Ito ay sapat na upang malampasan sina Matas at Andre. Ngunit yung tunay na showman ay handa nang tapusin ang unang round ng may estilo. Pare, halika na, pasensya. Nakuha niya ang bola. Tingnan mo ang pasensya. Ngayon ay oras na para umigot. Ngayon nakikita mo na ang sinasabi ko. Makukuha mo ang katotohanan. Pasensya sa hangin. Lumiko, ipinapakita mo ang hang tower. Tingnan mo kung ano ang kanyang ginagawa sa una. Pakinggan mo si Vince Carter na nagsasalita tungkol sa pasensya habang nasa ere. Ang taong to ay sumasalungat sa mga batas ng grabidad. At isa pang 50. Nagiging isang panig na bagay ito ng mabilis. Kaya sa finals, kailangan ni Stefan na mag-level up kung gusto niyang malampasan si Mac. O siya ay... Ito! Gusto ko ito. Naglalaan siya ng oras. Si Stefan Castle ay nasa one speed. Tulad ng sinabi mo, tingnan mo ang mga dreadlocks na gumagalaw. Tingnan mo ang mga puso na lumilipad sa Amerika. Okay, gusto ko ang pagiging malikhain doon. Sigurado akong ito ang unang beses na may nag-dunk pagkatapos ng isang made basket. Pero gayunpaman, malayo ito sa perfectong score. Pero naitakda na ni Plank ang bar masyadong mataas. Maaari ba niyang malampasan ito? Hinahamon ka bilang pinakamahusay na dunker sa kasaysayan ng dunk. Hinahamon ka ngayon. Oh, tao. Halika, Mac! Seryoso ka ba? Tumalon si Super Mac at nilampasan ang kanyang umiikot na kasama bago mag-dunk ng 2 bola sa basket. Ito ay nakakabaliw. Yun Donald Sojo sits yun professional. Kaya ano ang magagawa ni Stefan para malampasan si Mag kung may posible man? Madali lang talaga. Pakiramdam ko hindi ito pinahahalagahan ng mga tao dito. Oh! Yun. Sa kaliwa? Oh! Sa kaliwa? Isa nga! Pwede ba akong magsalita tungkol sa kaliwang 360? Sa likod gamit ang kaliwang kamay, ang dunk na yun ay makinis. Pero 50, hindi ko iniisip. At para alisin yung lahat ng pagdududa, kung meron man, wala si McClung sa ang katapusan. Unang beses, kung hindi natin nakita, pero alam mo kung ano ang ginawa niya, tinamaan niya ang harapan, ang ulo, nakikita ang mabagal na sandali, na naririnig ng mga tao. Ito ang, tingnan mo ang kanyang mga mata, tingnan mo ang kanyang ulo. Yan ay para sa konsentra. Boom! Anong malit na focus. Tapos na yun. Magandang gabi. Magandang gabi! Nasaan si Steph Curry kapag kailangan mo siya? Sa gabi-gabi. Diyos ko, nagpakitang gilas si Max sa isang dunking clinic. Tinapos ang lahat ng farter na dunk. Nakadunk sa unang subok, nakolekta ang lahat ng 50s at natapos ang kauna-unahang 3-peat sa kasaysayan ng slam dunk contest. Ngayon ay kapantay na niya si Aaron Gordon sa pinakamaraming perpektong score na 8 kahanga-hanga. Ang nakakatuwa ay si McClung ay lumabas lamang sa 5th laro ng NBA sa ngayon at
at kumita ng mas maraming pera sa pagkapanalo sa mga dunk contest kaysa sa kinita niya sa paglalaro ng professional na basketball. Pati si John Moran, isa sa mga mataas lumipad sa liga, ay napilitang mag-tweet nito at agad namang sumunod si Giannis. Di talaga ba yung masaya na makita ang ilang mga superstar sa susunod na taon? Saludo kay Maggie sa muling pagbuhay ng slam dunk competition. Kung nagustuhan mo ang recap ng Sabado na ito, siguradong magugustuhan mo ang video na ito. Pagbabalik tanaw sa panahon kung kailan ang Skills Challenge competition ay talagang puno ng mga alamat tulad nina Kobe Bryant, LeBron James at Dwayne Wade na naglalaban-laban. Pag-click dito mismo at kausapin ka sa susunod. Paalam! Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.